Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal tuwing Lunes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito nga po ang Patok na Negosyo. Feature natin ang Business as Mission Philippines kung saan katuwang po natin sa pagbibigay ng orientation na ang pagnenegosyo hindi lamang siya patungkol sa profit, tungkol sa kita, kundi paano gagamitin ng Panginoon ang ating serbisyo, ang ating mga profesyon, ang ating negosyo para sa kanyang kaluwalhatian. Ang ating pong bisita ngayon ay isang prominent Filipino real estate industry leader. Siya po ay broker, appraiser, and consultant. Ang founder po ng Real Estate Hometown Unitage Biz Center o Rehab. Siya po ay licensed optometrist at naging real estate expert. Kaya po kilala po siya sa tawag na Doc Mary. And she is a top broker, author, and speaker on property management and development. At si Dr. Mary po ay talaga naman pong kilala sa napakalawak na larangan ng real estate. At malalaman po natin maya-maya, syempre yung kanyang mga naging struggle at yung daan patungo sa tagumpay. Higit sa lahat ay kung paanong iniaalay niya, kung paano siya ginagamit ng ating Panginoon sa pamamagitan ng negosyong ito. Katuwang po natin, Business as Mission Philippines at kung gaano rin na-influence ng organization na ito ang kanyang business mindset at ang kanyang prinsipyo. Magandang araw po, Doc Mary. Morning, Sister Jo, and to everyone. And it is a privilege to be part of BAM Philippines and this DZAS session. Yes po, station po. And na-mention ko po kanina sa introduction, kayo po ay nagsimula as optometrist. Yes, Jo, actually, alam mo, typical Chinese. So, nasa business pero may parents wanted, meron doctor sa family. So the easiest to become a doctor during that time is to become an optometrist by profession. So 4 years kasi yun. So that's why I took optometry course. Ginusto nyo na rin po eventually? Yes, eventually. Kasi na-realize ko na marami palang need sa industry ng optometrist. So especially napaka-importante ng ating mata. Opo. And along with that, na merong negosyo ang magulang po ninyo. Yes, yung business ng parents ko is nasa hardware, tapos nasa financing ng real estate. Kaya noong time na maliliit pa kami, so yun ang concentration ng business ng parents ko. Have you ever thought of putting up an business na gagamitin mo yung pagiging optometrist mo, salamin? Yes, actually naging national president ako ng buong Pilipinas ng optometrist. Okay. And I also have my own clinic. Ang pangalan Sight Saver Optical. Ang cater namin more on mga company. We have been to 7,000 companies. Wow. Na pinuntahan namin na kami yun company optometrist nila. Then we conduct yun eye check-up. We give parang staggered payment sa mga employees ta salary deduction. So in that case, kasi alam mo minsan, they don't have really allotted fund for their own personal like yung mga salamin and mga ganun. So we provide this service para to give them parang paylight. Dati naman kasi hindi pa uso yung parang credit card na paylight na pwedeng i-stretch mo yung payment. Doon pa lang nag-start na yung ministry po ninyo, no? During the time, hindi pa kasi I'm still Catholic during the time. Pero yung helping others, it's already a ministry eh. Yung i-flex mo yung payment ng salamin, di ba? Yes, yes. So, Parang accountable tayo dun. Helping others. And kailan po ninyo nakilala ang Panginoon? Nagkaroon kayo ng malalim na faith sa ating Diyos?
Okay, surprisingly, Jo, ang nakapag-lead sa akin to Christ is our yaya. Oh. So, I met an accident when I'm pregnant with my son. Pangalawa, I have 3 children. So, my son during the time. So, nasa highway kami ng papuntang Mexico, Pampanga. So, pumutok yung gulong, umikot. Oh. So, that's the time na pag nasa kalye ka, hindi mo makikita na nalaglag kami sa bangil. Sa parang ano niya. So, may mga tumulong sa amin doon. And praise God, hindi kami injured. Okay. So, that's the time na may yaya was telling me sa niya, di ba, Doc, every time niyayaya daw niya ako mag-church, niyayaya daw niya akong umattend ng service, ang dami kong excuse, may tripping ako, may ganun. Kasi other than being an optometrist, I also practice as being broker. Nag-start na kayo doon. Nag-start na ako kasi nga, then my dad is into financing. Sabi niya, isa sa mga anak niya, dapat, we are 4 and I'm the youngest. So, sabi niya, dapat isa sa aming magkakapatid is into real estate. So that's the time na nagseryoso ako being a broker. So tapos nag-take ako ng appraiser, nag-take ako ng consultant. So yun, tuloy-tuloy na yung real estate ko and up to now it's already 28 years. Okay. We go back to the accident site. Ano po yung unang naisip po ninyo noon? Kasama po ba lahat ng mga bata o yung pangalawang anak niyo? So yung pangalawa lang and yung panganay. Kasi buntis pa lang ako doon sa pangalawa. So that was year 2000. So after ng accident na yun, we went to a hospital para magpa-check. So praise God, wala namang anything major. Same day, nung gabi, kasi morning nangyari, nung gabi, pumunta kami sa Bread of Life, sa Crossroad. Mother Ignacia. So, nag-praises and worship doon. That's the time na talagang umiyak ako ng umiyak. Tapos parang, I surrender my life to the Lord. So, that's the start nung ano na yun. Pero, given background namin, na ang upbringing sa amin kasi is Catholic Buddhism. So, alam nyo, Wednesday, nasa Baclaran ako. Huwebes, nasa St. Jude ako. Biyernes, nasa Quiapo ako. Linggo, nasa temple ako. Baka sakaling magkaswerte kasi parang gano'n ang thinking dati. So when I committed to the Lord after the accident, lahat ng mga idols sa pinatanggal na namin. Lahat ng klaseng idols. So halos isang buong sasakyan yun na i-haul out ng isa sa mga relative namin na Christian na. Yun. And mabilis yung naging transformation po ninyo. Kamusta po yung reaction naman ni husband? Actually, my husband is already Christian even in his high school. So, kaya very happy din siya na talaga I committed. Kumbaga, after nga noon that day, kumbaga yung kanta na, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yun. So, talagang ang lesson doon, pagka nag-commit tayo, kasi mahirap pagka marami kang attachment eh. Kunyari, normally iisipin mo, ay, baka maya, malasin ako, baka mamaya, ganun. Di ba kasi normally pagka Catholic, na sinamba mo dati. dating inano mo, parang marami kang baka. So, yun pala, if you are with the Lord, sabi pala sa Bible, kasi pagka nagbabasa na tayo, we go along, I am a jealous God, do not worship those made by hand, no, mga ganun. So, we take it from there. So, isa-isa hanggang sa totally, when you committed to serve the Lord, dapat wala nang kasi kundi hindi ka makakapag-move on kasi you always have parang takot. Yung pala kailangan natin ng faith and surrender everything to the Lord. And the Lord used that incident na parang totally ikaw ay nag-surrender sa Panginoon. Yes. After noon, so that was year 2000 and running 26 years now. No, this year. So, yung journey ko kay Lord, on the first 5 years ko, hindi easy. Ang daming challenges.
Jo, noong time na yon, kasagsagan ng lakas ng benta ko, were in fact, medyo nasa may crisis noong time na yon. So halos ang hirap magbenta. Ang dami kong benta na talagang surprisingly, magugulat ka kung bakit ko nabenta. Kunyari, 18 years ng foreclose ng bangko, hindi nabenta ko. Tapos, meron mga lolo niya may-ari ng bahay, nabenta ko. So, maraming mga ganun extraordinary. Pero along with that, ang daming gawa ng kaaway. Nagtitripping ako. Wala namang bagyo, may lumilipad na yero, bumagsak sa harap ng sasakyan ko. Wow. Nagdadrive ako, may nagdadrive ako, may binaril sa kabila na taxi na katabi ko mismo na galing sa nakamotor. So yun, sasakyan namin nakapark, may nag-skid na motor sa ilalim. So maraming mga ganun in between, kaya parang nakakatrauma kung bakit ang dami ng blessing pero ang dami ring mga ganitong extraordinary. May time pa nagtitripping ako sa isang townhouse, nalaglag ng gwardiya yung baril, pumutok. So yun yung mga in between. Anong nangyari po doon sa... Wala naman tinamaan, pero mga ganun na parang ano nangyayari? So, ano po ang naisip po ninyo during those times? Ang daming nangyayari. I believe parang parang God is testing me no? Kung ano. So I think noong time na yon very challenging because ang dami mong blessing tas ang daming mga pangyayari. So just hold on to the word of God kung ano yung mga direction niya. So surrender everything. So just ask for wisdom, ask for guidance. Kasi very fresh pa po no yung transformation po ninyo, no? Were you tempted na, naku, dapat yata bumalik na lang ako sa dati kong pananampalataya? So far, hindi ko naman naisip yun. And within those 5 years, nag-Bible school kami ng mister ko for 2 years sa Word of Grace. So, 60 kami sa classroom, kami lang in Chinese. So, halos lahat yung pastor from iba-ibang province. So, ang learning doon ng pag nasa Bible school ka, more on discipline So, pag late ka ng 3, equivalent to 1 absent. Pag absent ka ng 3, equivalent to drop. Kaya ang bait ko nun. Sis Jo, ang bait namin nun, hindi kami nag-abroad, hindi kami nag-late. So, until nakagraduate naman kami mag-asawa for the At malaking tulong ito. Malaking tulong. And I think it's still a continuous learning that we have to meditate the Word of God so that we can always have something. Sabi ko nga, walang ibang kasiguraduhan sa mundo kundi si Lord lang. Napaka-busy niyo po na tao. Hindi ko po ma-imagine yung schedule po ninyo. Bago po tayo nagsimula, talagang mega coordination po kayo. And paano po ninyo na ma-manage lahat? Hanggang ngayon po, meron pa rin, iba-iba po yung negosyo po ninyo. Alam mo, Sis Jo, napakaraming blessing ni Lord na I believe that we have our own assignment sa Kanya. So God entrusted me to 8 companies wherein I'm the president in a diversified industry. We have a hotel, operating a hotel in Hotcoron and Mandaluyong. Meron tayong electronic service center. Yun yung unang childhood business namin ng mag-asawa. Mag-boyfriend pa lang kami. Yung nagbukas kami noon, Tronics Master, yung service center. Yung repair ng mga... pictures? Hindi, Diba? repair ng mga TV, computer. Okay. Yun. So, meron kaming nasa appraisal company, realty company, yun sa brokerage, sa project selling. So, yan yung mga in-entrust ni Lord sa atin. But, along the way, noon mga, alam mo, lagi, ako kasi, madalas din akong na-invite to be a speaker sa mga event. And other than that, I also handle 10 years sa St. Benilde, Lasal for appraisal and property management. Yung mga estudyante natin doon are mga lawyer, mga anak ng developer, mga engineer, o mga taga-government agency. Tapos I also handle class sa Trinity University of Asia and sa Lyceum. So yun yung mga marketplace ko na kung saan tayo nilalagay ni Lord. So whenever we are given in anywhere na tayo, we have to shine and we have to lift God high in any
instances. Yun kasi parating ano ko eh. Dati alam mo, sipag ko pag nakakapagpatanggap ako, sinusulat ko pa yung pangalan, may notebook ako. Kunyari, ano mo, Kunyari si evangelize Jo. mo. O si Jo, alam mo ba, ang kailangan natin, meron tayong Lord sa buhay natin. It's not about religion. Dapat we always start, it's not about religion. Kasi pag pinag-usapan religion, walang Sarado katapusan na. yan eh. It's not about religion, it's about what is your walk with the Lord. So, parating gano'n. So, ako kumustahin, tapos sisharean mo, and then, yun, pag napatanggap ko, sinusulat ko. Isa-isa. So, ang huling sulat ko na huminto ako, may mga 10 years na siguro kung huminto kasi dumami na kasi hindi na isa-isa eh. Mabilang. Hanggang sa ano na, pagka na. every time, wherever that I'm holding the mic, it's my privilege to share word of God. Parang yun ang ano. So, yun huling count na nasa mga 8,000 eh. Wow. Yung mga pangalan. So, kung double time tayo magnegosyo, sa tingin ko, double time din dapat tayo na mag-bring ng soul kay Lord. Kaya in anywhere na ano, na opportunity ko, I'm using that. So, marami akong mga materials na ano, evangelizing ko. Yun, may vitamins ako. I'll show you later. May vitamins, may stress ball, meron mga ano, any creative way. To share the gospel. Opo. Sabi po nila madaling mag-shine kapag ikaw ay nasa magandang status ng buhay, walang problema. Si Dr. Mary Gao po ba ay naka-experience ng medyo challenging na other than yung napaka-colorful po ninyo na challenges, yung pagkakatapos po ninyo, pagkakilala niyo po sa Panginoon, yung 5 years of your early faith. Meron pa po ba kayong yung napakabigat po talaga na pinagdaanan po ng ang dami-dami po ninyong na-handle na mga business? I think kung walang challenge, hindi ka gagaling eh. So, I'm always ready for any challenge na binibigay ni Lord. This is our way of testing our faith and kung ano yun ano natin eh. So, I think marami rin, pero wala naman major. Laging may solusyon and even better. Yan yung parating ano natin, na-experience natin. And given these mga companies na binigay niya, na laging, actually we have about over 100 employees. So every morning, bago mag-start sila, 9 o'clock, we have prayer, praises and worship. Kumbaga parang may bayang magilyo every day. So meron kaming worship team that leads into worship song, reading of scriptures, and praying together. So every morning yun, dito sa building. So every Friday may Bible study sila. Actually, we have 2 house pastor na kasama na rin namin talaga dito, na nakasama na rin sa payroll namin para to make sure. Kasi dati pag nagba-Bible study ako sa employees, hapon, lahat nag-undertime, masakitan siyan, uuwi, mga gano'n, ang dami excuse kasi a lot of our employees, hindi naman lahat totally Christian. So, noong time na ganun, ay hindi na. Ngayon, morning na kami. Bayad na kayo, makinig lang kayo sa umaga. So, yun ano natin. So, I think it's a good practice and it's a way of, kasi we are not just accountable to them financially, but of course, tayo as a business owner, we are accountable to them spiritually. So, yung spiritual feeding dapat continue. Not only to them, but to the whole family din nila. No, so yun. Let me pick up po what you've said, maganda po na isang tularan po ng mga negosyante na kagaya ni Doc Mary, no, to allot significant amount of time to study the Bible and to encourage the members of the team na makilala ang Panginoon. Yung ibang thinking ng mga negosyante nun, ginagamit na yung oras ng productivity. Baka naman malugi ang negosyo. I think kanya-kanyang perspective, no? Kung paano mo i-value yung time na ininvest mo. Kung meron mga importanteng time siguro among the 8 hours nila on their work, sa tingin ko, those 15 to 30 minutes won't matters. Kasi lagi kong sinasabi, if you pray at the start of the day, para ka may shield of protection. Kasi paglabas mo, hindi mo alam kung ano mangyayari, kung maraming nangyayari buong mundo. So, everything
na nangyayari are beyond our control. But those that are controllable natin, dapat hawak natin. So kagaya niyan, siyempre when we have this every morning, so non-negotiable yun. Kumbaga, umalis si ganito, umalis si ganito. Kasi kung bibigyan natin ng room ng excuse, marami tayong pwedeng i-excuse eh. And another thing, a lot of our employees stays with us for the longest time na rin. May mga 12 years, 20 years, 22 years, 25 years. So, we have a lot of fun with them. I even bring 40 of them to Macau and Zhuhai, China for a tour. Kasi gusto ko ma-experience din nila yun. Yung na-experience natin, we stay in 5-star hotel, sumakay tayo ng aeroplano, may tour tayo. So, we enjoy 5 days, 4 nights in a 5-star hotel twin sharing with 40 of our employees. Then, we'll coming up another this year. And last year, meron kaming sa documentation team namin, we went to Vietnam naman. So, I think those incentive and those time together with our employees are very valuable because pag binigay mo yan, babalik din naman sa'yo. Makikita mo naman yung trabaho kung ikaw salbahe ka, ganun di babalik nila. But then if the other way around, you also take care of them, they can see kung paano mo binabalyuhan yung service nila. I think dapat ganun yung perspective. Ang ganda po ng dami ko pong natututunan po sa inyo na kung paano binabalik niyo po sa inyong mga kamanggagawa, sa inyong mga team, ang blessing ng Panginoon. And that in itself is also evangelism. You proclaim the goodness of our Lord through your life and you share it to them. And ano po yung mga business principles naman ng naituturo rin naman, natutunan nyo from Business as Mission? You've mentioned po, very diligent kayo na umattend ng Bible school for 2 years. And it helped you a lot. Dito naman po sa larangan ng pagnenegosyo, paano po nakatulong naman ang Business as Mission Philippines? So sa Business as Mission kasi, actually napaka-inspiring to join. No? Why? Kasi you can see a lot of fellow businessman na very successful, but makikita mo kung paano sila magbigay ng oras sa Lord, kay Lord, at makikita mo kung paano sila nagte-testify. Ako naman kasi may isang ako parating joke kasi madalas ako, pag nagtotalk ako, may 100 ng participants up to 600 ng participants. So, so other than mga materials na gamit ko, meron akong joke, di ba, ang dami kong lisensya, no? So, broker, appraiser, consultant, Dami pala kayong degree. optometrist, certified international property specialist, business coach, ang dami. Meron pa akong isang hindi dinidisclose sa inyo na isang gift sa akin. Alam nyo ba na meron akong healing power? So, talaga ma'am, talaga doc? May healing power ako. Kasi, iba yung healing ko, hindi healing na hiling ng hiling. Kaya tawa sila. Literal na hiling. Kaya hiling ng hiling. Kasi background, nag-start ako na realty company ko sa sarili naming building na 150 square meter. Kaya ako sinasabi hiling ng hiling kasi hiling ako ng hiling kay Lord eh. Si Lord bigay ng bigay eh. So from 150 square meter, ang next office ko is 1,500 square meter yung floor area. So ko after within 10 years ko ng dapat meron akong so that's 39 during noon time na naglipat kami doon. So magpo 40 years old ako noon. So, dun sa building na where I can function all about real estate, may legal, may appraisal, may property management, lahat ng services na doon. So, yung hiniling ko kay Lord. Binigay ni Lord. 40 years old ako noon. Nung nag-50 years old ako, sabi ko, Lord, 10 years ko nang ginagamit tong building, bigyan mo naman ako uli. Kaya nga sabi ko, healing na naman ako. Healing ng healing. Walang katapusang healing. So, after noon, sabi ko, Lord, mag-50 years old na ako, kailangan ko uli ng bagong building na para sarili na. Kasi yun, rent with option to buy. Yung sa Quezon Ave Corner, Kitanlad. So, ngayon, God bless us. This building, it's a 6-story wherein we can function all the mga services natin about real estate wherein marami din tayong natulungan sa mga papeles nila na may problema and we've been in the industry for 28 years and medyo marami tayong mga na-cater na rin ng mga talagang medyo masalimuot na mga transaction. Nag-aaway magkakapatid, may corporation na nagsara, may mga encroachment, may annotation, may lease pendants. So lahat ng mga yan medyo na na natin. That's why I really give credit to my team kasi if you don't have good team, wala rin eh. So, lahat yan
equally important. And of course, yung component natin kay Lord. So, itong building na wherein we are now, so sa 6th floor, meron tayong event place. So, yung event place na yun, ang dami naming church activity din. So, meron kaming mga meeting ng mga pastors, meron kaming mga event for cancer patient na mga bata, meron kaming event na para sa mga senior citizen, may mga event kami na mga unwed mother, mga ganon. So, ang dami. So, the house pastor, si Pastora Vicky Nubla, and si Pastor Ed Kaalim, and si Pastor Bernie, so they come up with those activities. So, binabudgetan lang namin yun. O ito, ganito. So, tayo ang major sponsor kasi at the end of the day, we will not bring anything naman. Lahat ng blessing natin, coming kay Lord, Amen. lahat ng ano natin. So, tsaka yung pinaktis namin yung tithes. So, lahat ng pumasok, automatic, alam na accounting namin dito at accountant, naka-out na kagad yun, yun 10%. Non-negotiable yun, hindi yun, Lord, may pasweldo ko. Kasi salary pa lang namin, million na per month Operations pa lang. Hindi, salary pa lang yun. Wala pa yung mga gasolina, electricity, water, mga cable, mga internet natin. Wala pa lahat yun. So, hindi natin dinideduct yun kasi hindi na tayo nakikipag-compute kay Lord. Basta pag pumasok, automatic yung 10%. And if you practice that, we have 90% to enjoy naman And makikita mo, I'm blessed more than I deserve. Ang daming transaction that hindi naman talaga kami yung nag-offer but the client wanted us to be on board because of trust, because of the relationship that we have. So, ang dami namin na-enjoy na ganun. Mga malalaking company which I don't want to mention online. But a lot of mga big companies that they trusted us in all their real estate. Kaya kami yung nag-handle lahat ng mga acquisition nila, disposal nila ng property. Yun. And sabi nyo nga po, talagang inuuna po ninyo yung kaharian ng Panginoon, no? Parang sa Matthew, no? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kasama po sa business na ninyo ang inyong mga anak. Oh yes, oo. Blessed din ako with my 3 children. Yung eldest ko graduate ng industrial economics sa Lasal. And then pinag-aral ko ng broker appraiser. Sabi ko, anak, pag hindi ka nag-aral, walang mana. Then nag-aral, di ba, by no choice. So, she handles our back-end lahat ng social media, the marketing, the accounting side. So, yun yung eldest ko, si Glycel. So, my son, yun the only boy. So, he handles those Airbnb namin na portion. Tapos, he handles also yung mga buyer lang. Kunyari, hindi nagpapabenta pero naghahanap. So, siya lang, ang trabaho lang niya, maghanap ng iaalok. So, yun bunso namin, yun boy is si Mark Garvin and my youngest daughter, veterinary medicine, Ay, wow. graduating this year. So may thesis na lang na kino-complete. Also, handles here in our business sa real estate as audit. So yun lang muna kaya niyang gawin ngayon, mag-audit, mag-question, mag-validate ng mga reports. So yun niya. So I think very important yun factor na the children should be involved also sa family business. Why? Kasi kung sama-sama kayo sa gastos, 'di ba? Dapat sama-sama din kayo kumita. Dapat ganoon, hindi 'yun sa ano lang kasi although very challenging, I was thinking 'yun lahat ng mga meron ngayon. ChatGPT na anytime na gusto mo lang tanong, gusto mong lahat in a seconds. May sagot. May sagot na. Yun lahat na dati hindi natin na-enjoy, may Grab food, may may Lalamove, may mga ganun, lahat meron na. Ngayon, dati may minimum order bago ka makapag-order. Ngayon, maski 50 pesos na hairpin, umorder ka, lalapag sa'yo. So, kaya yung mga bata ngayon, nawawala na rin yung patience nila. Hindi, kasi everything on nila Tsaka very fragile ngayon yung mga bata. Hindi mo pwede kagaya, hindi kasing hard work. Ewan ko kung may generation gap lang o Pero I think, din. Yun. And message po ninyo sa mga business owner na manatili yung integrity and of course yung reminder na sa pamamagitan ng righteous wealth na ipapakita yung pag-ibig natin sa Panginoon. Okay. Sa lahat ng ating mga viewers, our fellow
brothers and sisters in Christ. I think it is very challenging to do business here in Philippines. Sa totoo lang, because of a lot of issue. There's a political issue. There's a lot of mga activities that beyond our control, like the relationship between Philippine and China, Philippine-US, tapos within yung political natin with the given mga government flood control issue. So a lot of things that me, especially in the real estate business, siyempre a lot of mga investor hold their mga investment due to mga hinintay muna sino mananalo sa eleksyon, mga ganung bagay. So I think what we can do now is those things that we can control, which is within our company. So laging two sides of the coin lang yan, black or white, walang gray. So right or wrong lang yan. So I think the best way for us also to run our business is to really honor God in everything. Lagi kong sinasabi sa prayer namin, Lord, you are the sole owner of the company, we are just your custodian. At the end of the day, tayo lang naman talaga yung nagra-run Pero at the end of the day, hindi naman talaga tayo yung magaling. Kaya minsan laging sinasabi, ang galing man man, Doc, ganun. It's not really tayo yung magaling, but God is using us. So when God using us, in our own respective marketplace, we have to shine. We have to put, makikita nila that it reflects on us. So I think very important. At saka ang laking binago ng ugali ko nung naging Christian ako kasi medyo nung ako yung pasaway. 4 kami na magkakapatid. Mayat-maya na office yung mga kapatid ko dahil ako yung may nakaaway, ako yung may ganon. Tapos, and given the background of my very supportive husband, Gary. So, siya siguro, kaya medyo model din siya para sa correction ng mga behavior. Kunyari, may nakaiwan ng tubig. Di ba? Kunyari, helper, nakaiwan yung tubig. Di ba? Oh, siya baliktad. Bukas yan. Siya baliktad. Kunyari, Jay, pinatay ko na yung tubig Baliktad. Bukas na iwan ulit. Di ba pag ikaw, ano ba, iniwan mo na? Bukas na naman, iwan na naman. So, siya naman, Jay, pinatay ko na ulit yung tubig Ganon yung approach niya. Kunyari, nagdadrive siya, may nag-cut sa kanya, ay, ang galing kinat ako. Ganon lang ganon ka cool. Kaya, imbis na magalit ka, kasi pag nagagalit ka, you are penalizing yourself di ba? Anger is a punishment you are doing to yourself because of the fault of others. Parang hindi, yun. So, I think yung mga ganon, holistic. And meron pala akong very important na gustong i-share sa lahat. I think, di ba, sabi ko nga, dapat double time tayo to bring gospel and to bring the, to receive yung gift of salvation. So, yun mga marketplace ko, karamihan, non-believers. So, pag in-invite natin sila sa church, laging may resistance, ay, hindi ako pwede. Parang ako lang din yun dati. So, ang ginawa ko, nung 50th birthday ko, and my 40th birthday, actually 2 times major ko na ginawa, 40th and 50th, nag-invite ako ng lahat ng mga kliyente ko. Non-believers. Non-believers. Tapos doon na kami nag-worship song. Yes, Wow. Lord, yes, Lord. Nag-full band ako. Tapos doon na ako may live testimony. Pero lahat ginawa ko. Ako na nag-magic show muna ako. Pinasayo ko muna sila. Sumayaw ako. Yung mga dancer ko, ABS-CBN pa. Sabi ko, pag ako hindi nyo binuhat, di ko kayo babayaran. Hindi binuhat ako. So, ang dami namin ginawa for my birthday lang. So after nun, yun ang pinaka-goal nun is to, tas nandun si Dr. Andrew Luzon with me for lunch and dinner kasi 2 yung event ko. Hindi kasya sa isang event. So lunch and dinner sa Dusit Tani. Last June 28, 2024. Oo. So dun si Dr. Luzon after ng worship song, after nun sabi ko sa lahat ng mga bisita ko. So I only have one request to give for everyone. I just want us to be to enjoy life after death. So I don't want you to miss accepting the gift of salvation. So can you follow me in prayer? Talagang parang parang kumbaga tawag dito, kumbaga parang ambush. Ang term ko parati doon ambush. So follow me in prayer. So Lord, I accept that I am a sinner. I ask for forgiveness. I invite you as my personal savior. Please write my name in the book of life. Ganon. Yun. At least we plant something. Yes. We plant something.
And even if I am given the privilege to do the invocation, just like the recent Chinese New Year in Banawe. So lahat yun. So invocation lang ako. So Naisama mo pa yung naisama ko, prayer of dinugtong ko sa salvation. ilalim na a lot of things are happening in the world. So I think it is important for us to receive the gift of salvation. Everybody follow me in prayer. So so ganon. Taking the Taking opportunity advantage. of the opportunity. Yes, of the opportunity. Opo. Thank you so much po. Maraming pong salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. And kahit po sa pagkakataong ito, naipahayag nyo rin po yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Yeah, thank you, Joe, and thank you to Sister Cathy, to Brother Richard, and of course to Ma'am Grace Isip for coordinating everything. I hope I was able to share my piece, and we are equally accountable also to share and inspire others so that we as one can be together in this act. Okay, let me just share with all of you my life verse, Philippians 4:13, that I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po. Thank you. Maraming pong salamat at maraming salamat din sa inyo mga kaagapay sa pakikinig at sa panonood at marami po tayong napulot na mga business principle and of course kung paano we take every opportunity to share the gospel of our Lord Jesus Christ para po sa lahat. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapasalamat po tayo sa Business as Mission Philippines. Salamat din po kay Angelica Calaya, kay Benji Musura. Salamat din kay Jello at kay Nicole, ang ating team dito po sa Rehab, Real Estate Hub. Mula po dito, papunta po dyan sa Ortigas, nagpapaalam po kami. Salamat po sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter site. Dito po sa programang Entrepinoy Especial.